Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan." Ngunit gapotokmay, di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis." Siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, "Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta." "Tunay nga po, Panginoon," tugon ng babae. "Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon." Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang inihiling mo." At noon di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang Magsiupo muna mapagpalang ang lahat. hapon po sa inyong lahat. Lahat po tayong naririto, o kung hindi man lahat, karamihan, ay mayroon pong inihiling sa poong Jesus Nazareno. O pwedeng yung iba ay para sa trabaho, yung iba naman para sa karelasyon, yung iba para sa mga taong may sakit, para sa kagalingan ng mga taong may sakit. Ngayon, kung sa dinami-dami ng tao dito, sa tingin mo, bakit ikaw ang kailangan tugunan? Bakit ikaw ang kailangan pakinggan ng poong Jesus Nazareno? Sa dami, halos lahat na naririto, mayroong inihingi sa Nazareno. So bakit ikaw? Ano bang isasagot mo kung bakit ikaw? Mas matindi ba ang pangangailangan mo kaysa sa pangangailangan ng katabi mo? Kaya deserve mo na dapat ikaw ang unahin? Dapat ibigay sa iyo yung kahilingan mo? Kahit yung mga nanonood sa online, kung mayroong mga kahilingan sa inyo, sa dami ng nanonood sa online ngayon, bakit ikaw ang kailangan pakinggan? Bakit ikaw ang kailangan pagkalooban ng panalangin? Sa tingin nyo ba, deserve mo ang inihingi mo? Yan. Yan po yung magandang mapagnilayan natin sa atin pong pagdiriwang ngayon, lalo tigin, ipinapakilala sa atin ni Jesus itong isang babae, isang Kananeya. Kasi kung titingnan natin sa kwento dito, marami pong taong nakapaligid kay Jesus nung panahon na iyon nang sila ay sumapit doon sa isang bayan, doon sa malapit sa Tiro at Sidon.
Maraming tao ang nag-uunahan marahil na makahawak kay Kristo sa Poong Nazareno para sa kanilang pag-aakala nagagaling sila makahawak man lang doon sa laylayan ng damit. O nagbabaka sakali na baka sila mismo ay may sakit at gusto nilang mapagaling. So bakit nag-stand out itong kanineyang ito, itong babaeng ito, na itinuturing naman ng mga taga roon na isang makasalanan, isang pagano. Pero bakit siya ang napakinggan ng Poong Nazareno? Yan. Meron ba tayong katangian ng katulad ng kananeyang ito? Tingnan po natin, no? Ano ba yung tinataglay nitong babaeng ito? Una ay yung kanyang pag-ibig sa kanyang anak. Kasi ang inilalapit niya, ang idinudulog niya ay para sa kanyang anak na sinapian ng demonyo at pinahihirapan ng labis-labis ng demonyo. At bilang isang ina, siguro talagang hirap na hirap siyang makita ang kalagayan ng kanyang anak. Kaya sa labis na pagmamahal, talagang gumawa siya ng paraan mapalapit kay Jesus. Mahirap yung kanyang susuungin, pero hindi siya nawalan ng pag-asa. So meron siyang pag-ibig, meron siyang pag-asa. Yung pag-ibig niya sa kanyang anak na para mapagaling, yun ang kanyang pag-asa na pinangahawakan para mas lumakas ang loob niya na kahit harangan siya ng mga tao, kahit na pag-isipan siya at husgahan siya ng mga tao, hindi niya papansinin ito. Makalapit lang kay Jesus. At itong pag-ibig, pag-asa na kanyang dala-dala, ang nagdala sa kanya sa isang mas malalim na pananampalataya kay Jesus. Yung pananampalataya na nangangahulugan ng pagkilala at pagtanggap niya kay Jesus. Kaya nga yung sumisigaw siya, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Alam niyang hindi siya karapat-dapat. Alam niyang hindi siya kauri ng mga Hudyo. Pero taglay itong pananalig na ito, pagkilalang ito kay Jesus, kaya siya napagkalooban ng kahilingan, ng kagalingan para sa kanyang anak. Pakatandaan po natin, sa harap o sa harapan ng Poong Jesus Nazareno, na kung tutusin siya pa nga ang nakaluhod para sa atin, napakaraming bagay tayong hinihingi na hindi naman natin deserve. At huwag nating sasabihin na bakit kailangan sagutin ng Nazareno ang kahilingan ko dahil ako ay isang deboto. Kasi kung deboto ka lang, pero hindi mo naman kinikilala ang Poong Jesus Nazareno, huwag kang umasa. Na minsan binibida natin yung ating mga sarili, ginagamit natin yung ating mga affiliation para lamang mauna, para lamang magkaroon ng special treatment. Deboto ako, kaya dapat ako mauna. Pero ang tanong, nagtataglay ka ba nitong pag-ibig, pag-asa, at pananampalataya sa Poong Jesus Nazareno? Para masabing mangyayari ang inihiling mo. Kasi marami sa atin, marami sa kwento, kapag umihiling sa Nazareno, doon lang tayo mabait, doon lang tayo talaga umiiyak. Pero kapag nakuha na natin yung gusto natin, wala na, itsapera na ulit ang Panginoon. Marami din, iiyak pa sa Nazareno, hahawak sa Nazareno, pipila para makalapit sa Nazareno. Pero pagkatapos naman dito, lalapit din naman sa mga manghuhula. So nagdududa ka pa rin sa Poong Nazareno?
Kung ano ang sagot para sa panalangin mo, kung anong ibibigay para sa kahilingan mo. Yan. So sana po, no, sa misang ito, mas makita rin natin ulit ang ating mga sarili at pakatandaan natin, no? Tayo po ay nakikiusap lamang sa Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat humiling sa Panginoon. Hindi rin tayo karapat-dapat para pagbigyan ng Panginoon. Pero dahil sa pag-ibig at habag ng Diyos sa atin, kaya niya tayo pinakikinggan. Kaya't wag natin nahayaan na maagaw ito sa atin. Mawala na lahat ng mga material na bagay sa iyo. Lahat naman yan, kaya pang ibalik. Maipupundar ulit yan. Pero wag mong hahayaan mawala o agawin sa iyo ang pananampalataya sa poong Jesus Nazareno. Amen?